walang kulay-kulay dito. As a matter of fact, sir, wala akong kulay. It's just dark. Ang closest na kulay meron ako ay kayo Mangge. Mas close pa ako kay BBM. Pero bawat Pilipino ngayon gusto na siyang mag-resign. At bawat Pilipino kailangan mag-make kayo ng stand. Dahil kapag hindi kayo magsalita, you're as good as being complicit with the corruption. Kaya responsibilidad natin, bawat isa sa atin, kahit love nyo pa si BBM, at sabihin na ninyo, mag-resign na siya. Pero, may solusyon dyan mamaya pag-uusap. Lahat kayo magiging happy. Huwag kayo masyadong magulo, alright? Huwag natin exclude yung mga ibang kulay. Ako naman si Atty. Harold, sanay na sanay po eh. Oo, sanay na sanay dahil si BBM mismo, ang kanyang administrasyon ang nagkaso sa akin, pinaresto ko at pinakulong. Sanay na ako dyan, wala na akong takot dyan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang karapatan nating magsalita at gumawa ng stand kapag meron tayong nakikitang kamalian. Dahil once na nagiging complicit tayo sa lahat ng ginagawa nilang kalokohan, deserve natin magpaloko at maapi. Kaya kung gusto natin ng pagbabago at isang masiglang Pilipinas, kailangan nating isigaw ang dapat nating gawin. Hindi lamang dapat tayo huminto na ayaw na nating korupsyon. Ano ba yung natural conclusion yan? E di umalis ka na, BBM. Alright? Tama! Liwanag mo nga, Atty. Harold, yung difference between dissent and sedition. Binuloko lang tayo nitong mga kakampi ni BBM para hindi tayo magsalita. Alam niyo po ba sa ating konstitusyon, ang pinakamahalagang karapatan dyan ay yung karapatan nating magsalita. Dahil yan lamang ang tanging paraan para mabantayan natin at maipahiya natin ang mga taong nanloloko sa atin. Kaya iilan lamang ang mga krimen na nasa Revised Penal Code at saka Anti-Terrorism Act na nagsasabi na bawal. At yun ay kapag publicly nag-i-incite ka ng sedition. Ibig sabihin, kapag sinasabi mo, wag mo nang sundin yung ating mga civil authorities o anumang agency ng ating bansa, hindi naman tayo sumisigaw na wag natin silang sundin. Ang sinasabi lang natin, bossing, umalis ka na dyan. Tama. Yun yung natural. Nag-express lang tayo ng ating personal opinion. At Tama. yun din sa inciting to rebellion. Kapag nag-incite ka na, oy, mag-take up na kayo ng arms at dirahin na natin tong government, wala namang sumisigaw ng gano'n. Ito nga, may mga kababayan tayo na mga nagko-comment sa ating live feed. Yung bang pagtatawag na OFW, hindi kami magpapadala ng remittance para maramdaman ng gobyerno na galit na kaming mga OFW. Eh yan po, sabi nila dati, pwede silang kasuhan ng economic sabotage. Tama ba yan? Pera nyo yan eh. Yung girlfriend ko nga, hindi ko binibigyan ng pera eh. Kakasuhan niya ba ako ng economic sabotage? Ganon din siguro yung mga OFW. Hawis at dugo nila yan. Kung ayaw na nilang magpadala sa kanilang mga kamag-anak dito, eh pera nila yun. Huwag nating pakialaman yung pera nila, okay? Tsaka yung daang-daang bilyon na salapi na ninanaka o BBM at mga kabarkada mo, kailangan nyo ba yung ganyang kalaking pera? Totoo. Eh, ang nagaganda na ng mga kotse ninyo, ang lalaki na ng mga mansion ninyo, BBM, may anak ka ba sa labas? Wala ka na bang anak sa labas eh? Ganun na ba kamahal ang cocaine ngayon? Yun lang naman ata ang bisyo mo eh. Hindi mo kailangan ng daang-daang bilyon na pera, please. Hinahintay lang, alright? Pero mag-react lang ako. Alam mo, sige Atty. Harold, pagka talaga nagsalita, ang pakiramdam ko, may dadampot na sa atin ngayon. Huwag kayong mag-alala. Ako lang magpapadampot. Ikaw ang abogado namin. Oh, syempre, abogado si Vice Mayor. So talagang alam niya kung ano kung nasa batas pa ba yung sinasabi niya o hindi. Tsaka speaking of yung sinasabi mo na cocaine, yung kanyang paggamit, sinabi naman yun ng kapatid. At Yes. paano ba? Yes. Kung halimbawa ako bilang isang normal na Pilipino, kung tatawagin ko siyang addict, pwede niya ba akong kasuhan? Samantalang siya ay isang government official at merong issue ng droga sa kanya. Papasok dyan yung batas ng libel. Oo. Kapag public official ang kinikriticize mo, meron kang presumption of good faith. Dahil yan po ay isang paraan para ma-regulate natin ang kanilang behavior. Kung minsan, kailangan natin ipahiya sila ng konti. Kahit hindi kumpleto ang iyong ebidensya. Iba po ang standard kapag nagsasalita ka ng denigrating statements against sa private na tao at isang public official. Isang public official, mas mabigat po ang responsibilidad mo. Kailangan mong ipakita all the time sa taong bayan na beyond reproach ka. Napakataas dapat ng level ng integrity mo. Kaya kahit na merong maliit na suggestion, na merong kabawasan sa iyong integridad at honor, pwede kang i-criticize ng tao. Unless may malis ka. Wala namang malis yun. Yung kapatid niya mismo ang nagsasabi na nagdadrag siya. Pwede bang kapag sinabi kong addict si BBM, pwede bang isabay akong arestuhin kasama si Aimee? Mas gusto ko siyang kasama sa preso kung yun ang gusto nilang gawin. Tsaka boss Dada, yung sinasabing addict, hindi insulto yun.
Kaya sa lahat ng mga gustong magsalita ngayon na criticizing the president at kanyang mga kabarkada, huwag kayong matakot ha. Ako po, hindi ako natatakot. Ilang beses na po akong kinasuhan ngayon. Handa ulit akong makasuhan at makulong dahil alam ko sa bandang huli po ang katotohanan ang magwawagi. At magwawagi po ang lahat ng laban sa kasinungalingan at korupsyon. Kasama niyo po ako. Hindi na makakalimutan to. Kaya BBM, mag-isip ka ng mabuti. Ang mga gusto lang manatili sa pwesto ay yung mga nakapaligid sa iyo. Dahil gusto pa nila ng mas maraming pera, ng kapangyarihan, ng status, makatatakbo pa sa susunod na eleksyon. Pero para sa iyo personally, Kabsat, Manong, pababa ka na. Dahil lahat ng Pilipino ngayon, kahit Ilocano, kahit kasama namin sa bahay, gusto nyo bang mawala na si BBM sa kanyang pwesto? Sabi po nila, opo. Dahil When Manong, sabi When nila. Manong! Sabi nila. At gusto na talaga siyang mag-resign. Kawawa ka BBM dahil palaki na ng palaki ang damdamin ng taong bayan. Baka magkaroon ng people power. Baka mabanish ka ulit. At ang pamilya ninyo at bugbog sarado ka pagpapasok na yung 2028 national election. Ang pinakamaganda, kaysa mag-take ka ng napakalaking risk na ganyan, Kabsat, mag-resign ka na ngayon honorably. Ang pogi-pogi mo pa. Kada Mike and Greco, I think hindi na nga ito question ng 1 billion or 1 trillion eh, hindi. Oo. Yung girlfriend mo nga kapag nag-check-in mismo, isang beses lang sa Sogo, may kapag-break ka na dyan eh. Ito, 1 trilyong beses nag-check-in sa Sogo. Nag-order pa ng sinigang at lechon manok. At pinento pa mismo kung ilang beses pabalik-balik at ilang rounds. Kung yun mismo, may kapag-break. Kapag narinig mo yun, gusto mo pa bang makipag-on sa girlfriend mo? Hindi na. Sa matter of fact, kapag sinabi yun, parang lumapit na nga yung lalaki with whom nanloloko yung girlfriend mo eh. Siya na mismo yung nagsasabi, Bossing, alam mo, hindi lang isang beses kami nag-check-in sa Sogo. Maraming beses. At nakailang rounds kami. Actually, umorder pa kami ng pansit canton at sinigang at lechon manok. Nakatatlong extra rice pa kami. Lahat ng detalye nandun na, nalilito na ako. Tapos yung girlfriend ko, babe, hindi totoo yan, babe. Parang yun ang ginagawa ni BBM ngayon. Kasama ng kanyang mga kabarkada. Siyempre, sasabihin ko sa girlfriend ko, alam mo, babe, nalilito na ako. Kapag lumapit yung lalaki na sinasabing with whom niloloko mo ako, siyempre, wala na akong tiwala sa'yo. Hindi ko na nga alam kung paniniwalaan ko siya o paniniwalaan kita. Pero ang maliwanag sa akin ngayon is kung meron pang natitirang dignidad sa sarili ko, may kipag-break na ako sa'yo. At yun din ang damdamin ko kay BBM. Kahit love ko pa yung girlfriend mo, please, mag-break na tayo dahil meron pa akong self-respect. Break na kayo. Break na kami ni BBM. Sa normal na case, bakit binibigyan natin ng special treatment si BBM? Sa normal na kaso, kapag meron kang itinuturo na gunman, tapos yung gunman nagsalita, ito yung mastermind ko, automatic, may probative value kagad yung sinasabi niya. At nasa mastermind na mismo ang magpaliwanag kung bakit hindi siya. Itong si BBM, hindi naman niya maipaliwanag ng mabuti. And by the way, sir, ikaw yung may hawak ng buong department. Kung baga meron Buong budget, buong oo. budget, buong executive department. Actually, halimbawa kapag meron kang negosyo at merong malawakang pagnanakaw sa negosyo mismo. Tapos sinabi, nang nahuli mong nagnakaw, caught in the act, sabi niya, actually sir, yung CEO, yung executive, yung nag-utos sa akin para magnakaw, ikaw, anong unang gagawin mo? Kahit maniwala ka doon o hindi, ang una mong gagawin, ipa-preventive suspension mo muna yung executive. Kasi baka magnanakaw ulit yan dahil halata naman na hindi niya na-control yung buong negosyo. Ganon din kay BBM. Hindi na po mahalaga na magkatuhan kayo kung kanino yung specific na sisi, ano yung ginawa nito, ano yung ginawa niya. Hindi po. Kayo po ang may control. Alam na po namin, hindi ninyo na-regulate ang lahat ng tauhan ninyo nung nakaraang 3 taon. Sa susunod na 3 taon, magtitiwala pa ba kami sa'yo, sir? Sorry, sir, hindi na po, wag na po. Eh yun po, kapag nahuli na po in the act at nasusumbungan na lahat na ay siya ang itinuturo, syempre wala siyang ibang magagawa kundi mag-save face. Ginagaslight po tayo ni BBM. Tama po yung sinasabi ni Sec Mike kanina na hindi ito isolated infidelity. Kinana po tayo ng isang malaking sindikato. Kung baga, gangbang ito. Ang lagkit-lagkit. Kung ikaw ang lalaki, ayaw mo na talagang marinig yung detalye kasi masakit sa damdamin. At this very moment, babe, ayaw mo na makipag-text sa'yo. Pwede bang i-block na kita? Huwag ka nang mag-explain, please. Mag-break na tayo. Gusto ko nang mag-move on. At saka yung sinasabi nila na hearsay yun, walang probative value. Oy, sa rules of court, kapag yung mga linilista sa Reger under ordinary course of business, merong presumptive probative value yun. May weighty yun. Kaya BBM, ikaw ang mag-explain kung bakit hindi totoo yung mga yun. Yung mga pinakita na ledger, merong pong bigat yun sa korte kung gusto nyong magpormalan. Yan. Ang nagsasabi lang naman na hindi siya involved ay yung mga kakampi niya. Pero tanungin mo, lahat ng Pilipino dyan sa Solid North, lahat ng nasa Mindanao, Visayas, tanong mo lahat ng kasama nyo sa bahay, guilty si BBM. At gusto na nilang umalis si BBM. Ayan,
ito mga salita ni Atty. Arnold, hindi lang to opinion. Abogado to at nakikita niya. Ako, nakita ko yung budget process, alam ko yung nangyayari. Tama, wala dapat grupo-grupo as a matter of fact, sir. Ako wala naman akong grupo Big Mike. Yes. Greco. Hindi ko naman kakampi si Duterte, hindi ko naman kakampi si BBM. Kakulay ko lang siya. Hindi ko rin naman ako Kasing natin yun. Kasing Sariling kulay sikap namin lahat yan. ito. Oo. Sariling sikap lahat ito. Pero, nung binigyan ako ng pagkakataon para marinig ang aking posisyon sa pamamagitan ng platform na ito na maraming nanonood, obligasyon po natin mga Pilipino na sabihin natin na kapag ayaw na natin, tama na po. Obligasyon po natin yan sa publiko. Hindi po natin pwede na pabayaan lamang na nangyayari ito na wala tayong ginagawa. Yung mga iba kasi natatakot, sabi nila, opo, Harold, naiintindihan namin. Gusto naman talaga namin na maalis si BBM. Yes. Kasi hindi naman talaga natin may tatanggi yung corruption Sabi nila, kaso nga lang yung papalit, ayaw namin Diyos ko day! Hindi ba pwedeng isang question lang tayo ngayon? Gusto mo ba yung isang abusive relationship o hindi? Yun lang naman ang tanong, hindi po ba? Ngayon, kung Huwag ka muna maghanap ng iba pa munang asawa. Oo. At saka kung gusto nating i-please ang lahat Kasi po mahirap talagang maging successful tayo dito sa adikain na ito kapag hiwa-hiwalay tayo. Kasi sabi nila mag-resign si BBM. Lahat tayo gusto mag-resign si BBM. Hindi na dapat debate yun Pero sabi nila, what next? Kung gusto natin mangyari yun, baka pwede natin panawagan si VP Sara. Pwede niyang basahin yung Article 7, Section 10. Kapag nag-resign ang President, pwedeng mag-resign ang Vice President din. Pero, dapat yung Congress manawagan agad ng special election. Magiging hero si VP Sara doon at ibibigay natin sa taong bayan. Alright, edi merong special election for President, Vice President. Ngayon, magbotohan na lang kayo ngayon. Mukhang pinakamalakas naman si Sara ngayon So, napakagandang tayo yun kay Sara. What anticipation? Yung Constitution na mismo ang nagsasabi kapag disqualified ang President o kaya nag-resign ang Presidente, dapat handa ang Vice President na tumayo bilang Presidente. Implicit yan, kaya nga siya tumakbo Vice President. Kaya kapag nag-honorable resign si BBM, ready, automatic, si VP Sara kagad ang Presidente natin. Diyan na nga, ipasok Yan. natin ngayon ni Harold yung iyong suggestion. May gusto magpa-resign kay BBM, yung iba naman ayaw dahil si Inday Sara yung successor. At gusto nila parehas mag-resign. Meron namang iba gusto ng snap elections. Ano bang pwedeng remedyo dyan, attorney? Bossing, kapag papasok tayo sa laban, siguraduhin natin na mananalo tayo. Ngayon, alam na ng lahat na merong korupsyon na malawakan at dapat umalis si BBM. Ang kaso nga lang, okay, isama mo si Sara. Yun ang sabi ng iba. Sabi ng iba, gusto, kudeta. Sabi ng iba, may people power. Given yung meron tayo ngayon na hiwa-hiwalay, magiging successful ba tayo sa isang people power o extra constitutional na paraan para mapatanggal si BBM? Parang malabo. So bilang abogado, kung minsan isipin mo, ano yung mga arrangement na pwede natin gawin para kahit papaano ma-maximize natin yung chances na maging successful tayo? And success means BBM out. Pero mapi-please natin lahat. Win, 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 win lahat. Ngayon, ang sumagot dyan, yung Section 10, Article 7 ng Constitution. Mag-resign ka BBM honorably. Dahil bossing, ito na yung pinaka-safe soft landing way out mo. Dahil super risky na yan. Kung magtatagal ka pa dyan sa pwesto mo, baka ibanish ka ng taong bayan, ikamatay pa ng pamilya mo. Hindi natin alam. Hindi po ba? At bumbog sarado ka pagdating ng 2028. Be safe. Honorable ka pa. Kahit medyo love ka pa rin ng Pilipino kapag ginawa mo yan. Ngayon, si Sara mag-step in as president, bilang vice president ngayon. Ngayon, maraming magsasabi, criticize siya, ayaw namin si Sara, ayaw namin si Sara. Alright, i-please natin yung mga dilaw, mga pink, mga makakaliwa. Lahat kayo i-please natin. Mag-resign din siya. Kaya kapag nabakante yung president at vice president, mananawagan yung Congress agad-agad ng special election para presidente at vice presidente. Ngayon, magkakaroon tayo ng reset talaga. Attorney Harold, under the Constitution, President, Vice President nag-resign, di ba? Take over si Senate President. Pero call immediately for a snap elections. Hindi snap election ang tawag, special election. Special elections. Intra-constitutional yun, sir. Automatic yun. Magiging heroic si BBM Sara kasi ang lalabas niyan, alright, lahat kayo, pinagbigyan ko kayo sa panawagan ninyo na tama na ang korupsyon at umalis si BBM. At pagbibigyan ko rin kayo na isasalang natin lahat, mag-New Deal tayong lahat. Tapos, lalaban siya as president. Okay, attorney, klaro lang. So, kailangan, bago mag-resign si VP Sara, meron ng batas. Hindi po, dapat may deal na sila na BBM. BBM, mag-resign ka na, wala ka ng choice. At magre-resign din ako after mo or simultaneously. Paano pagka ang Senate President, hindi naman nag-resign? Yung Senate President, temporary lang po yun under Constitution. Kasi Okay. kapag nabakante po ang President, mag-step in siya interim. Pero obligasyon po ng Congress na manawagan ng special Immediately. election. Immediately within 7 days. With the Okay. current, paano? With the current Congress, sinasabi nila, ito ang pinaka-corrupt na Kongreso.
paano kaya yan? Magtitiwala kaya ang taong bayan dyan? Obligasyon po yan, shall ang nakalagay sa Constitution. Mag-convene ka agad kayo at manawagan kayo ng special election. Kapag hindi nila ginawa yan, ang daming pupunta sa Supreme Court na mandamus case at baka magkakaroon pa ng people power kung ayaw ninyong sundin yung sinasabi ng Constitution. Ito po yung paraan para ma-please lahat. Kasi nga po, si Sara, wala rin siyang ikakatakot eh. Kasi sa ngayon, sino ba ang viable na contender sa presidency aside from Sara ngayon? Eh di isalang niya yung sarili niya. Mas maganda pa nga yung opportunity na to, I would argue, kaysa sa opportunity sa 2028. Kasi mainit pa ang damdamin ng taong bayan. Baka pagdating ng 2028, baka meron pang mag-emerge na contender. Eh ngayon na lang, magkasukatan na tayo ngayon. Parang ang ano ni Attorney Harold, sige, ang gugulo ninyo, ang gugulo natin. O baka payag kayo, ito solusyon natin. Parang ganyan, no? Paano mo ngayon i-appease yung mga tao patungkol dyan sa best friend mo? King George, hindi ako takot sa'yo. Makakaasa po kayo taong bayan na Pilipino na babantayan natin, si Big Boy Georgie. At hindi siya makakapagdaya ngayon. Kasi kapag magkakaroon po ng special election, hindi na makakatakbo si BBM. Okay. So sino ang i-adapt na bata ni Baby George ngayon? Wala siyang magagawa. Kailangan niyang sundin yung mandato ng taong bayan. At makakaasa po kayo, bantayan natin si King George. Dahil kapag hindi niya gawin yung trabaho niya, siya na rin ang patalisikin natin. Mahirap rin kasi na kung wala kang manok sa laban, bakit ka mandalaya? Noon may manok siya sa laban eh. Best friend niya lahat eh. Eh ngayon, sino ang manok niya kung nag-resign na si BBM? Wala siyang magagawa kundi kumapit sa katotohanan. Maganda, no? Maganda yung remedy ni Attorney Harold. Dito po natin makikita kung ano dapat magtrabaho ang presidente natin. Kasi so far, yung presidente natin napakahina, hindi niya pinapanagot ang lahat ng nagkakasala. Isang malaking oportunidad ito para kay VP Sara na patunayan niya sa taong bayan na isa siyang worthy successor. At kapag nakaupo siya, ay tutuparin niya yung mandato na ibinigay sa kanya ng taong bayan at pananagutin niya lahat. At mag-iiwan siya ng magandang Pilipinas. Sa tingin mo ba honorable itong presidente natin na gagawin niya yan? Ang iniisip ko lang po ay kapakanan ng taong bayan at yung maximization ng chances of success. Kasi nagmumukha po ngayon na mahina tayo dahil maliit at iba't iba ang sinasabi natin. Hindi tayo nagkakaisa. Yes. Pero hindi natin maitatanggi na naniniwala tayong may malawakang korupsyon at naniniwala tayo na dapat umalis si BBM. Nag-agree tayo lahat Kung doon. hanggang doon nga lang dapat, titigil na ako, tatahimik na ako. Pwede ba? Makipag-break muna tayo. Saka muna tayong mag-isip ng susunod na boyfriend o girlfriend natin, hindi ba? 21-day rule, sabi nga nila. Oo. Kung sigurista ka, alright, edi address natin yung issue mo. Kung sigurista ka, ito ang gawin natin. Kung gustong maging heroic ni BBM Sara, gawin natin iyon. Ang akin lang naman po, kung gusto natin ng magkaroon ng konkretong resulta sa lahat ng paghihirap natin ngayon, dahil ang hirap yumahe ng 12 hours mula Isabela, every time na may rally tayo, tapos wala rin lang patutunguhan ang aking pinaghihirapan na biyahe na to, wala rin lang pagbabago. Sayang naman po. Pero kung gusto natin na may resulta, meron pong maraming paraan para magkaroon po ng konkretong pagbabago sa ating lipunan. At isa po iyon. Attorney. Sobrang bibong-bibo ni Secretary John Vic Remulla. Pogi pala to. Pogi. Sana ganyan din kabibo si BBM habang nagnanakawan yung kanyang mga kabarkada at bantay na bantay din dapat siya noon. May question ako sa Secretary Mike. At this stage, Secretary, dapat bang mawalan na ng gana ang taong bayan na wala nang pupuntahan itong ating mga ginagawang movement? Or ito pa lamang ba ay beginning of the end? Kasi nung EDSA 1 and EDSA 2, Secretary Mike, ano ba katagal bago nagkaroon ng actual na revolusyon at people power? Bata pa tayo, Attorney, ano? Bata pa tayo, hindi natin inabot yan. Bayanan natin sa mga oldies yan. Bata pa ako, no? Si Boss Dada, Attorney Harold, pag tinignan niyo yung ating kasaysayan, nung 86 Revolution, napatay si Ninoy 83. 3 taon. Bago. Tao na yung pinatay na leader natin at ating bansa bago nagkaroon talaga ng matinding reaksyon ng taong bayan. Tayo ngayon pa lang eh. Tandaan ho natin si Saldico, 3 linggo pa lang nagsalita o 2 weeks ago. So we're talking of 3 weeks pa lang magmula nung nangyari itong mga isyong to. Yan mga kababayan, you heard it from the source. Ito pa lamang ay beginning of the end. Huwag po kayong sumuko, nagsisimula pa lang po ang laban. Kaya kapag nakita ninyo si Secretary John Vic Remulla ngayon na nakatayo, baka sa mga susunod na linggo at buwan, sa kabilang side na siya tumayo at lumalaban na siya at bumalik na siya. Mga ngawit din yan. Marami pang mga corruptions. Actually, ang dapat na tinitingnan natin, pero mukhang delikado na sila rito. Tingin mo, Attorney Harold.
Uy, mga kababayan, hala ko, BBM! Malapit ka nang matanggal! Nag-uumpisa pa lang pala tayo! Makakaasa ka, BBM, na hindi kami susuko. Kasama namin sila Secretary Mike, sila Greco, Atty. Levito. Hindi kami susuko hanggang sa lahat ng sekretary mo ay bumaligtad. Secretary John Vic Lemuria, papogi ka lang dyan. Alam ko sa susunod, nasa kabilang side ka na Oh, rin. tinanong daw si ano eh. Tinanong daw si SILG. Sabi, mukhang overkill naman yung security ng Mendiola. Ang sagot daw niya, mas okay nang overprepared kesa underprepared. Alright. Sana yun ang iniisip ni BBM nung unang panahon pa lamang. Kung gaano kabibo magbantay ngayon si Secretary John Vic Remulla sa mga maaaring magkagulo dyan sa Mendiola, ganon din dapat nagbantay si BBM sa lahat ng pagnanakaw na nangyari sa kanyang administrasyon. Pero BBM, huli na ang lahat. Alam na po ng taong bayan ang kalokohan na nangyari sa iyong administrasyon. Wala na po kayong ibang tamang gawin pa, kundi mag-resign po. Vice Mayor, Attorney Harold Trespicio. Yeah, buddy! Mga kababayan kong Pilipino, simple lamang po ang tanong na nasa harap ninyo ngayon. Naniniwala po ba kayo sa malawakang pagnanakaw ng kaban ng bayan sa ilalim ng administrasyon ni BBM? Alam nyo na po ang sagot dyan. At ang sagot dyan ay opo. At kung ang ganun po, gusto nyo na po bang mag-resign si BBM? At alam ko din po na ang gusto ninyong mayari ay mawala na siya sa pwesto. Kung ganun po, huwag nyo na pong lokohin ang inyong sarili. I-preserba po ninyo ang inyong dignidad at self-respect. At isigaw po ninyo at magkaroon po kayo ng sariling paninindigan. Huwag po kayong paloloko sa noise na sinasabi nilang explanation sa kanilang pagmamanipulate at sa kanilang paggagaslight sa inyo. Simple lamang po. Gusto nyo po ba ng korupsyon pa rin sa susunod na 3 taon kung ayaw nyo po ng pamumuno sa ating bansa at isigaw po ninyo, ayaw na po namin ng pagnanakaw, BBM, umalis ka na. Break na kayo. Yes, break na kami.